Laking gulat ng donya ng hasyenda nang makita ang bagong pasok na katiwala. Kamukhang kamukha kasi ito ng namayapan niyang asawa. Nung buhay pa nga ito. Tanggap ka na sa bago mong trabaho, Simon. Ikinagagalak kitang makatrabaho bilang aking executive assistant. Thank you po, Sir Leo. Ngumiti nga ang binatang si Simon sa kanyang bagong amo. Halika, ipakikilala kita kay Doña Petunia. Pag-aaya pa nga ni Sir Leo kay Simon. Siya ang aking hipag. Asawa niya kasi ang namayapa kong kapatid na si Don Silverio. Sila ang may-ari ng buong hasyenda. Ganun po ba? Pakisang pag-aalangan nga sa mukha ni Simon. Bago pa nga siya mamasukan sa hasyenda ni Doña Petunia, nakakarinig na nga siya ng mga kwento patungkol sa matanda na masungit daw ito. Aba, mukhang natigilan ka na dyan sa kinauupuan mo. Ngisi nga ni Sir Leo. Tumayo ka na dyan at dadalhin na kita sa kanyang opisina. Tumayo na nga si Simon sa kanyang upuan at si Sir Leo naman ay tumayo na nga rin sa kanyang desk chair. Pinauna na nga muna ni Simon ang kanyang bagong amo na si Sir Leo at sabay nga silang lumabas ng opisina. Nasa dulo ng malaking hallway ang opisina ni Doña Petunia. Huminga ng malalim si Simon at hinanda ang sarili para makita nga ng personal ang Donya na pinag-uusapan ng kanyang mga kakalala sa kanilang bayan. Ramdam niya ang kaba habang tinatahak nga nila ang mahabang hallway. Nakarating na nga rin sila sa tapat ng kwarto ni Doña Petunia. Kumatok muna si Sir Leo ng 3 beses at mula sa loob narinig nga ni Simon ang boses ng matandang babae. Pasok! Ika nga ng Donya. Hinila nga ni Sir Leo pabukas ang pintuan na gawa sa mamahaling mahogany wood. Sumunod nga si Simon na nasa likuran ni Sir Leo at ngayon ay kaharap nga nila si Doña Petunia. Leonardo, yan na ba ang bago mong assistant? Tanong nga ni Doña Petunia kay Sir Leo mula sa kanyang kinauupuan sa desk chair na may malaking sandalan. Opo, Doña Petunia. Tumango si Sir Leo. Ikinagagalak kong ipakilala si Simon ang ating makakasama rito. Nang pinasadahan nga ng tingin ni Doña Petunia si Simon, napaawang ang bibig nito. Naramdaman nga ni Simon ang mga mata ng matanda na nakapako lamang sa kanya. Biglang naisip ni Simon na parang kilala siya ni Doña Petunia o baka naman si Simon mismo ang makakakilala dito o dati na nga niyang nakita. May problema po ba, Doña Petunia? Tanong nga ni Sir Leo. Napansin din niya na nakatulala lang si Doña Petunia kay Simon. Wala naman, Leo. Matipid na ngumiti si Doña Petunia sa kanyang brother-in-law. Napakagwapo naman ang binatang ito at makisig pa ang tindig. Chinito pa. Sa pagkakataong ito ay malawak na nga ngiti ni Doña Petunia kay Simon. Maraming salamat po, Doña Petunia. Magalang na tugon nga ni Simon, sabay ngiti sa Doña, na elegante ang bihis. Nagulat na nga lamang si Simon nang tumayo si Doña Petunia at naglahad ng kamay sa kanya. Nakipagkamay nga si Simon kay Doña Petunia. Welcome to our hacienda. We hope you will like your stay here. Pagbati nga ni Doña Petunia sa binata. Leo, bring him now to the dorm building outside our mansion. Utos pa nga nito. Nagpaalam na nga sila Sir Leo at Simon sa Doña. Nang makaalis nga sila ng kwarto, napailing si Doña Petunia sa sarili. Dapat niyang kilalanin ng mabuti si Simon. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang lukso ng dugo na kanyang nararamdaman nang makita sila ni Simon kanina. Sa kaloob-looban niya, hindi mapigilan ni Doña Petunia na maisip na kamukha ng namayapan niyang asawa na si Don Silverio ang binatang si Simon. Nalungkot tuloy si Doña Petunia at napabuntong hininga na nga lamang. Samantala, agad na nakapasok sa dorm room si Simon at dito na nga siya iniwan ni Sir Leo. Ngayong hapon ay may panahon pa nga siyang magpahinga at maglakad-lakad sa paligid ng hasyenda. Nagayos lang muna si Simon ng kanyang mga dinalang damit at inilagay nga ito sa loob ng cabinet. Naupo muna siya sa kama para padalhan ng text message ang kanyang ina na nasa bayan at sinabi nga niyang maayos naman ang lahat ng kanyang bagong papasukan. Buti ay nagreply nga ang nanay ni Simon ng okay anak at yun na nga ang huli niyang mensahe kay Simon.
Lumabas na nga si Simon sa kanyang dorm room at bumaba ng hagdan para tignan ang mga tanawin. Tunay na malawak nga ang buong hasyenda ni Doña Petunia. Naglakad-lakad si Simon sa paligid at natanaw nga niya mula sa malayo ang mga hili-hilerang mga puno ng kape or coffee trees. Ang pangunahing produkto ng hasyenda na ito ay coffee beans na dinidistribute sa isang major coffee shop chain sa buong Pilipinas at ine-export nga rin abroad. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay hindi napansin ni Simon na may makakasalubong nga siyang babae. Dahil nakapako ang tingin ng binata sa mga puno ng kape sa malayo, ay nagkabanggaan nga sila ng dalaga. Aray! Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Masungit nga na tanong ng babae kay Simon nang makabanggaan nga niya ito at magkaumpugan nga ang kanilang mga ulo. Ay miss, sorry, pasensya na. Paumanhin nga ni Simon sabay tingin nga sa babae. Halos natulala na nga siya nang makita nga ang babae sa kanyang harapan. Naka-ponytail ang kanyang mahabang buhok, nakasuot ito ng white collar blouse, black pencil skirt at high heels. Baka sa kanyang mukhang angking ganda at ito agad ang napansin ni Simon. Sa susunod, mag-ingat ka sa paglalakad mo ha. Ismid nga ng babae kay Simon sabay nakapamewang pa. Pasensya na talaga miss, ang sungit naman ito. Komento pa nga ni Simon. Umirap na nga lamang ang babae sa kanya sabay lakad papalayo. Lumingon pa nga ang babae kay Simon at hindi mapigilan ng binata na mapangiti dito. Ngunit deadma lang siya nang nasabing babae. Sino ba kasi yun? Napakasungit. Bulong pa nga ni Simon sa sarili. Naku pogi, siya si Alina, ang executive assistant ni Doña Petunia. Sagot nga ng isang boses ng babae mula sa kanyang likuran. Agad na lumingon si Simon at nakita nga na nakatayo malapit sa kanyang isa pang babae na kulot ang mga dulo ng mahabang buhok. Naka-sleeveless nga ang blouse at miniskirt. Bakit mo siya kilala? Tanong nga ni Simon sa dalaga. Anak ako ng amo mo na si Sir Leo. Ngumiti nga ang dalaga kay Simon at narinig ko na kinakausap mo ang sarili mo kaya sinagot na kita. Nako, sadyang masungit talaga yung si Ma'am Alina. Parang pinagsakloban ng langit at lupa. Buti sinabihan mo ko. Wika pa nga ni Simon. I'm Simon, ang bagong assistant ni Sir Leo, ang tatay mo. I'm Yvette, nice to meet you. Nakipagkamay nga si Simon kay Yvette at hindi maitago ni Yvette ang mga ngiti ng paghanga sa binata. By the way, itur kita sa hasyenda, tapos mag-dinner tayo ng sabay. Excited na pagaya pa nga ni Yvette kay Simon. Wala na nga lamang nagawa pa si Simon kundi ang pumayag dito sa alok ni Yvette. Natapos ang araw na ito na nakita na nga ni Simon ang iba't ibang mga tanawin sa hasyenda. Nag-dinner sila ni Yvette sa isang mini canteen at nang ihatid nga ni Yvette sa Simon sa kanyang dorm, napayakap bigla ito sa binata. Salamat sa time pogi ah. Sana friends na tayo after nito. Sinandal pa nga ni Yvette ang ulo sa balikat ni Simon. Halos hindi makagalaw si Simon sa yakap ni Yvette. Mukhang more than friends ang gusto mo ah. Biro pa nga ni Simon sabay layo nga kay Yvette. Ah, clingy ba ako? Sorry na. Natawa nga si Yvette at pinakawalan na nga lamang niya si Simon. Good night, Pogi! Pamamaalam pa nga ni Yvette. See you na lang. Natatawa nga si Simon sabay kaway nga kay Yvette. Nang patulog na nga si Simon ng gabing yun, masasabi niya na mabait naman si Yvette kahit clingy ito. Hindi maitago ng dalaga ang paghanga niya kay Simon. Ngunit mas naiintriga si Simon sa babaeng assistant ni Doña Petunia, si Alina na nakagabangga nga niya kaninang hapon. Mas gusto pang makalala ni Simon si Alina at nais din niyang malaman kung bakit ganoon kasungit si Alina. Kinabukasan gumising nga si Simon ng maaga at nag-ayos pa nga para sa kanyang unang araw ng pagsabak sa trabaho. Pagkaligo at pagkabihis agad nga siyang nakatanggap ng text message mula kay Sir Leo. Pinapapunta nga nito si Simon sa mansyon para doon na nga raw kumain ng agahan. Agad naglakad si Simon, papalabas ng dorm at dumiretso na nga sa main entrance ng mansyon. Tinanong niya muna ang isang kasambahay kung nasaan nga si Sir Leo. Ang tugon ng babaeng kasambahay kay Simon, nasa may rest house daw ito na matatagpuan sa may garden. Tumango na nga lamang si Simon at nagpasalamat. Mula sa loob ng mansyon ay lumabas nga si Simon sa garden
kung saan niya nakita ang isang white cottage sa gitna ng mga sari-saring tanim na halamang bulaklak. Kumatok muna si Simon at agad nga niyang narinig ang boses ni Sir Leo sa loob. "Pasok?" Tugon nga nito. Itinulak ni Simon ang pintuan at nang pumasok nga siya sa loob, bumungad sa kanya ang isang parihabang lamesa kung saan nakaupo at masayang nag-uusap sila Doña Petunia at Sir Leo. "Good morning, iho." Nakangiting bati nga ni Doña Petunia kay Simon. "Maupo ka sa tabi ni Leo." Hiling nga ng matanda. Yun nga ang ginawa ni Simon at nag-alangan muna siya nang makita ang breakfast food sa kanyang harapan. Mula sa mga pritong itlog, hotdogs, tapa, sinangag at pandesal, may brewed coffee nga rin sa tabi. Si Sir Leo na nga ang tumayo at binigyan niya si Simon ng isang tasa ng mainit na kape. "Kumain ka na, Simon." Utos nga ni Sir Leo. Agad tumango naman si Simon at dinamihan na nga niya ang kinuhang mga pagkain. Sa ilang subo pa nga lamang ng kanin at tapa, agad nang napangiti si Simon. "Ang sarap po nito ah. Salamat po sa pa-breakfast." Wika pa nga ng binata kay Sir Leo. Habang kumakain ay pumasok na nga sa loob si Alina. Sinabi ng Doña Petunia na maupo nga si Alina sa tabi niya, na ginawa naman ng dalaga. Kumukuha ng pagkain sa plato si Alina at dito nagkasalubong nga sila ni Simon ng mga tingin. "Doña Petunia, yang binatang yan binangga po ako kahapon." Reklamo nga ni Alina habang kumakain. Umirap ito kay Simon at nagpatuloy. "Hindi man lang nag-sorry." "Ano ka mo?" Napataas nga ang kilay ni Doña Petunia, sabay titig kay Simon. "Doña Petunia, ako po ay nag-sorry sa kanya. Sa maayos na paraan nga po eh. Pero nagsungit lang po yang si Miss Alina sa akin." Depensa naman ni Simon sa sarili na tila ba aso't pusa na nga na nagbabangayan sina Alina at Simon. Hindi kasi tumitingin sa dinaraanan eh. Singhal pa nga ng palabang babae. "Bakit niyo po kasi inimbitayan dito sa rest house?" "Alina, iha, si Sir Leo ang nag-imbita kay Simon dito." Sagot naman ni Doña Petunia. "Simon will be working for us now. You have to be nice to him." Paalala pa nga ng matanda. Napasandal na nga lamang si Alina sa upuan at sumimangot. "Nawalan tuloy ako ng ganang kumain." Bulong nga nito. "Alina, finish your food and calm down." Mariin na paalala nga ni Doña Petunia. Napabuga na nga lamang ng hinga si Alina at wala nga siyang choice kundi tapusin ang kanyang agahan. Sa gitna ng kanilang pagkain ay umiirap nga si Alina kay Simon. Hindi na lang ito pinapansin ni Simon kahit nakikita nga niya ito. Sa wakas natapos na nga rin si Alina sa kanyang breakfast. Basta na nga lamang tumayo ito at winika nga kay Doña Petunia. "Madam, I'll meet you at your office." Nang makalabas na nga si Alina sa rest house, nagkatinginan nga sina Doña Petunia at Sir Leo. Sabay silang natawa na para bang sila lang ang nagkakaintindihan. "Maaari ko po bang malaman kung ano pang nangyayari sa inyong dalawa?" Pagtataka pa nga ni Simon. "Ang aking executive assistant dinaig pa ako sa pagiging donya." Natatawang saad nga ni Doña Petunia kay Simon. "Iho, baka naman pwede mo siyang paamuhin." Ibig sabihin ni Doña Petunia, ligawan mo. Pagsang-ayon naman ni Sir Leo, sabay hagik-gik. "Ligawan? Ayoko nga po, napakasungit nun eh. Baka mamaya ano pang mangyari sa akin dun." Agad na pagtanggi nga ni Simon. "Napakasungit. Baka tablan si Alina ng iyong charms at chinito looks." Natawa pa nga si Doña Petunia. Bilang amo niya ay binibigyan ko ng basbas si Simon na manligaw sa executive assistant ni Doña Petunia. Wika nga ni Sir Leo. "Pas po ko dyan." Umiling nga si Simon. 1 month with salary increase. Pagsulsul pa nga ni Sir Leo kay Simon. "Gawin nating 6-digit figures ang monthly salary mo." Pagbibiro pa nga nito. Paano po kung ibasted niya ako?" Pag-aalala naman ni Simon. "Di we will fire you." Natatawang biro naman ni Doña Petunia. "Let's make it 3 months ng panliligaw." Sagot namin ni Sir Leo ang mga dates nyo. Nakangiting saad pa nga ni Doña Petunia kay Simon. "Kung hindi mag-work out, you will have to date Yvette, Leo's daughter." Si Miss Yvette, naku, mas lalong ayoko po sa kanya. Grabe ko kung makakapit sa braso ko ang anak ni Sir Leo eh. Saad pa nga ni Simon ang deretsahan. Natawa na nga lamang si Sir Leo sa reaksyon ng binata. Di mamili ka, Simon.
Sa bandang huli pumayag na nga lamang si Simon sa gustong mangyari ni na Doña Petunia at Sir Leo. Sige po Sir Leo at Doña Petunia. Deal! Papaamuhin ko ang masungit na si Alina. Malawak ang ngiti nila Sir Leo at Doña Petunia nang marinig na nila ang sinabi ni Simon. Nagpaalam na nga si Simon. Lumabas siya sa rest house pagkatapos ng kanilang agahan at napabulong na nga lamang sa sarili. Ano bang klaseng mga amo to? Mga walang magawa at pinagtitripan kami ni Miss Alina. Singhal naman ni Simon sa ere pero namumula nga ang kanyang pisngi. Naging abala na nga si Simon sa kanyang pagtatrabaho sa asyenda. Sa tulong ni Sir Leo ay maayos nang nagampanan ni Simon ang kanyang mga tungkulin. May mga panahon na lumalabas nga ng asyenda sila Sir Leo at Simon para makipag-usap sa mga kliyente. Minsan ay buong araw lang nandito ang dalawa, pero busog ang mga mata ni Simon sa magagandang tanawin sa asyenda. Nakakausap din ni Simon ang mga magsasaka ng kape at dito nalaman ng binata na maayos naman kahit papaano ang pagtrata sa kanila nila Doña Petunia at Sir Leo. Hi Pogi! Lunch date tayo? Masayang pag-aaya naman ni Yvette nang maabutan nga niya si Simon na kasama si Sir Leo sa loob ng mansyon. Hi Yvette! Sandali lang magpapaalam muna ako kay Sir Leo. Sagot nga ni Simon sabay lingon sa kanyang boss. Pwede ka nang sumama sa aking anak. Ngisi naman ni Sir Leo sabay tingin kay Yvette. Naalala ni Simon ang kanilang naging usapan kasama si Doña Petunia. Tatanggi na nga sana siya kay Yvette, ngunit napilit nga siya ng dalaga. Sige na, sumama ka na. Libre kong pagkain natin. Kumapit nga si Yvette kay Simon at sumandal sa balikat ng binata. Oo na, umalis ka na dyan sa balikat ko. Pagmamakaawa pa nga ni Simon habang naiilangan na lumayo si Yvette kay Simon. Bye dad, kakain na kami ni Pogi Pamamaalam nga ni Yvette kay Sir Leo. Babalik po ako agad sir. Wika naman ni Simon kay Sir Leo. Nagpatuloy na nga sila ni Yvette sa paglalakad hanggang sa makarating na nga sila sa mini canteen kung saan nga sila unang kumain na magkasama. Inalok na nga ni Simon na libre na nga niya ang kanilang kakainin ni Yvette. Pumayag naman ang dalaga dito at pinagsaluhan nga nila ang kanilang nabiling ulam. Simon, may partner ka na ba para sa darating na masquerade ball dito sa asyenda? Tanong nga ni Yvette sa gitna ng kanilang pananghalian. Ano yun? Kumunot ang noo nga ni Simon nang marinig niya ito. Sa susunod na buwan, anniversary na ng asyenda. Merong fiesta dito sa loob kung saan may malaking selebrasyon. Mula sa mga palaro, singing contest, beauty contest at tandaan. Paliwanag nga ni Yvette, para sa ating mga empleyado ni Doña Petunia magkakaroon ng masquerade ball sa mansyon at imbitado rin ang mga mayayamang angkan sa buong bansa. Awarding ceremony na rin ito at may sayawan pa. Baka naman pwede kitang maging date, Simon. Pakiusap pa nga ni Yvette. Magsasalita na nga sana si Simon nang dumaan nga sa gilid nila si Alina na dala nga ang kanyang tray ng pagkain. Kaagad na lumingon si Simon dito at sinalubong nga siya ni Alina ng isang matalim na irap. Narinig mo pa ang usapan namin? Tanong nga kaagad ni Simon kay Alina. Ano naman kung nahagip ito ng aking pandinig? Tinaas nga ng masungit at palabang si Alina ang isa nga niyang kilay kay Simon. Wala na akong pakialam kung sinong makakadate mo sa darating na masquerade ball. Umismid na nga lamang si Alina kay Simon sabay lakad papalayo. Pinanood nga ni Simon si Alina na nagpunta na nga sa pinakadulo ng kantin para maupo at kumain mag-isa. Lumingon si Yvette sa direksyon kung saan nakaupo si Alina. Ibinaling ulit ni Yvette ang paningin niya kay Simon at sinabing, sungit talaga noon. Halata naman na affected siya dahil gusto kitang makasama sa masquerade ball. Tawa pa nga ni Yvette. Yvette, pag-iisipan ko muna ang alok mo. Sad pa nga ni Simon. Bakit mo pa pag-iisipan? Kumunot ang noo ni Yvette. Don't tell me ang gusto mong date ay si Miss Sungit. Tawa pa nga nito. Sino ba sa amin ni Alina ang gusto mong makasama? Sandali, wala akong balak na makipag-date sa masquerade ball na yon. Wala nga rin akong balak pumunta Tugon nga ni Simon kay Yvette. Sumimangot na nga lamang ang babae sa binata. Ang killjoy mo naman, basta pumunta ka kahit isayaw mo lang ako sandali. Hiling pa nga nito. O siya,
Huwag mo lang ulit akong didikitan pagkatapos ng pag-uusap nating to. Pakiusap na nga lamang ni Simon at bumuntong hininga. Mauna na ako, Yvette, baka hanapin pa ako ni Sir Leo. Nang iiwan, sige na nga, umalis ka na. Bago umalis ng tuluyan, pinagmasdan nga ni Simon si Alina. Naabalang kumakain ng pananghalian. Mag-isa lang itong nakaupo sa kanyang sulok. Nang inangat nga ni Alina ang kanyang ulo, saktong nagtama sila ni Simon ng paningin. May kung anong bumagabag sa dibdib ni Simon nang makita niyang mga sulyap ni Alina sa kanya. Ngunit agad nga itong tumalikod at mabilis na lumabas sa mini canteen. Nagpatuloy ang araw ni Simon, nakasama sa trabaho si Sir Leo habang naglalakad nga sila sa hasyenda. Tinanong nga ni Sir Leo si Simon, "May kadate ka na ba sa masquerade ball sa susunod na buwan?" Tanong nga ni Sir Leo. "Wala pa po." Magalang na tugon naman ni Simon sa kanyang amo. "Inaya ka ba ni Yvette na siya na lang ang maging date mo?" Tanong pa nga ni Sir Leo. "Aba, paano niyo po nalaman?" Napanganga nga si Simon. Natawa nga si Sir Leo. "Kagabi pa siya nagkukwento na gusto kanyang ayain, pero ang sabi ko good luck na lang sa'yo kung mapapayag ka niya." "Ang totoo po niyan, wala po akong balak pumunta sa ball." Wika nga ni Simon. "Sayang naman, masaya kayang mga handaan sa mansyon. Maraming pagkain at mayayamang mga bisita na dadalo." Pag-iengganyo nga ni Sir Leo kay Simon. "Maiba naman po, talaga bang masungit si Miss Alina at laging mapag-isa? Kanina po nakita ko na mag-isa lang siyang nanananghalian sa kantin eh." Kwento na naman ni Simon, na halatadong interesado nga sa palaban at masungit na si Miss Alina. "Ganun talaga ang dalagang yon. Balita ko hindi pa siya nagkakaroon ng relasyon dahil sobrang abala sa pagtatrabaho." Kwento nga ni Sir Leo kay Simon. 27 na yon at alam kong mataas magpasahod si Doña Petunia sa kanya. May pinapaaral pa nga siyang 2 kapatid na mas bata eh. Yung gitna niyang kapatid gagraduate na ng kolehiyo next year at yung pinakabunso naman ay second year college na. Siguro naman nakaipon na yon at pwede nang mag-asawa. Teka, parang interesado ko sa kanya. Natatawang saad pa nga ni Sir Leo na parang napapaisip pa nga at nangaasar. Nilingon nito si Simon at sinabing, "Alam mo, nahahalata na kita kung sinong kursonada mo. Paano ko kaya ito sasabihin kay Yvette? Nagtataka lang po ko kay Miss Alina. Kaya lang po ako nagtanong. Wala po akong nararamdaman para sa kanya." Pagtanggi nga ni Simon. Biglang tumukot sa bulsa si Sir Leo at may iniabot nga kay Simon. Pagtingin ni Simon sa kanyang mga kamay, inabutan pala siya ni Sir Leo ng 1,000 piso. "Ayan na, i-date mo na si Alina. Huwag kang mag-alala, may basbas ka mula sa amin ni Doña Petunia." Natawa na nga lamang nakagalakan ni Sir Leo. "Sa weekend, ayain mo." Binulsa nga ni Simon ang salapi na bigay sa kanya ni Sir Leo. Napalugok nga ito at bigla nga siyang kinabahan sa plano niyang gawin. Pero ito lang ang paraan para mapaamo nga niya ang masungit na si Alina. Kinabukasan agad hinanap nga ni Simon si Alina pagkatapos ng agahan. Unang naisip nga ni Simon na puntahan ang rest house sa may garden. Nang dumating siya dito, hindi nakita ni Simon ang talaga. Kaya bumalik na nga lamang ulit ito sa loob ng mansyon. Siguro hahanapin na lang nito ni Simon mamayang lunch break. "Aray!" Narinig ni Simon ang boses ng isang babae mula sa malapit. Iginala ng binata ang kanyang paningin at sa di kalayuan ay nakita nga niya ang pamilyar na figura ni Alina na nakaupo sa marmol na sahig ng mansyon. "Miss Alina, ayusan po ba kayo?" Agad na tumakbo nga si Simon, papalapit sa dalaga at nag-aalala. "Nadapa ako, tumama ang tuhod ko. May tile kasi na nabiyak at napatid ako." Namilipit nga ang mukha ni Alina dahil sa mahapdi niyang sugat. Lumuhod si Simon sa tabi ni Alina at dito tumambad ang dugo ang tuhod nga ng dalaga. Tinignan ni Simon ang paligid at sa tabi, meron ngang floor tile na may biyak na siyang dahilan ng pagkadapa ni Alina. "Sasabihin ko to kay Doña Petunia para maipaayos ngayong sirang tile na yan. Halika na, gagamutin ko yung sugat mo." Alok nga ni Simon. "Huwag na, kaya ko na to." Pagtanggi naman ni Alina. Ngunit sa huli, binuhat nga ni Simon si Alina. Nahihiyang ikinapit nga ni Alina ang kanyang braso sa balikat ni Simon. Pinilit ni Alina na huwag sumulyap sa binata na ngayon ay buhat nga siya hanggang sa makarating sila sa sofa. Dahan-dahang iniupo ni Simon ang sugatang si Alina at nang iniangat nga ni Alina ang kanyang mga mata,
Sinalubong ito ng kulay tsokolating mga mata ni Simon. Ramdam ni Alina ang pag-init ng kanyang mga pisngi at muli nga niyang iniwas ang kanyang mga tingin. "Diyan ka lang, kukuha lang ako ng gamot ha." Paalala nga ni Simon. Tumango na nga lamang si Alina. Nagmamadaling naglakad si Simon patungo sa main bathroom kung saan nandoon ang medicine kit. Agad niya itong kinuha at nang balikan nga ni Simon si Alina sa may sofa, inasikaso na nga niyang dalaga. "Magiging mahap dito, kapit ka lang." Paalala nga ni Simon kay Alina habang naglalagay nga ng alkohol sa isang pirasong bulak. Maingat na idinampi nga ni Simon ang bulak na may alkohol sa sugat ni Alina. Napangiwi ang dalaga sa hapde at sakit. Ngunit nang maramdaman ni Alina ang pagpatong ng kamay ni Simon sa kanyang kamay, nagulat ito sabay tingin kay Simon na nasa tabi lang. "Masakit ba?" Masuyong tanong nga ni Simon. "Oo, pero kaya naman." Mahinahon na tugon na nga lamang ni Alina. "Ointment ang susunod nating ilalagay. Pagkatapos sasamahan kita sa opisina ni Doña Petunia para sabihin kung ano ang nangyari sa'yo. Baka pwede ka muna mag-day off." Suwestyon nga ni Simon. "Day off para lang dito?" Natawa si Alina. Nang idinampi na nga ni Simon ang ointment sa sugat nito, nanahimik nga si Alina sa kanyang kinaupuan. Natapos na ang panggamot ni Simon nang tapalan nga niya ng gasa at surgical tape ang nasugatang tuhod ni Alina. "Kaya mo bang tumayo dyan?" Paninigurado nga ni Simon. "Hindi naman ako baldado eh." Sarkastikong tugon nga ni Alina. Dahan-dahan itong tumayo at sinabayan nga ni Simon ang dalaga para alalayan ito. "Sumandal ka sa balikat ko habang naglalakad." Alok nga ulit ni Simon kay Alina. "O baka gusto mo ulit magpabuhat gayang kanina?" Ngumising nga si Simon sa naiisip. "Kaya ko nga sabi eh." Ismid nga ni Alina. "Huwag ka nang magmasungit pa dyan. Ikaw na nga ang tinutulungan eh." Naiinis nga na sinagot ni Simon. "Oo na, magpapatulong na ako basta bagalan mo lang ang lakad mo ha." Singhal ni Alina sabay kapit nga ng kanyang kamay sa braso ni Simon. Napangiti si Simon nang maamoy nga niya ang mahalimuyak na buhok ni Alina. Ramdam din ng binata kung gaano sila magkalapit habang inaalalayan nga ni Simon si Alina sa kanyang paglalakad. Hindi pinakawalan ni Simon ang kanyang kapit sa dalaga hanggang sa makarating na nga sila sa pintuan ng opisina ni Doña Petunia. 3 beses kumatok si Simon hanggang sa marinig nga niya ang boses ni Doña Petunia sa loob. At saad nga nito, "Pasok." Inikot ni Simon ang doorknob at itinulak nga ang pintuan. Bumungad ang nagitlang mukha ni Doña Petunia. Nang sabay na pumasok nga sila Simon, habang nakakapit nga si Alina sa braso ng binata. "Na paano yan, Alina?" Tanong nga ni Doña Petunia. "Nadapa po ako kanina sa may living room eh, dahil may sarang tile po." Magalang na tugon ni Alina, sabay sulyap pababa sa kanyang tuhod na kanina ay sugatan at ngayon nagamot na. "Si Sir Simon po ang gumamot nito. Inasikaso ko lang po si Miss Alina, Doña Petunia." Dagdag pa nga ni Simon sa kwento ni Alina. "Sana po ay maipaayos po yung sirang tile, malapit po ito sa may sofa sa main living room. Aba, salamat at naipaalala niyo sa akin ang tungkol dito." Ngiti nga ni Doña Petunia. Nasabi na rin ito ng isa nating kasambahay noong isang araw. "Pero sandali, kaya mo bang magtrabaho ngayong araw, Alina?" Paninigurado nga ng matanda. "Kaya ko naman po, Doña Petunia." Siguradong sagot nga ni Alina. Hindi naman ito malala. Inalis nga ni Alina ang kanyang kapit sa braso ni Simon at pinilit tumayo ng diretsyo, ngunit muntik na nga siyang mawala ng balanse. Saktong sinalo ito ni Simon at walang choice si Alina kundi ang kumapit sa braso ni Simon. "Hay nako, mukhang kailangan mo na ng day off. Mas maganda kung sasamahan ka ni Simon." Natawa nga si Doña Petunia sa naiisip. "Simon, may lakad ba kayo ngayon ni Sir Leo mo?" Tanong nga nito. "Wala naman po, Doña Petunia." Tugon ni Simon. "Mabuti pa't masasamahan mo ang aking assistant sa day off niya." Ngumisi pa nga si Doña Petunia sa naiisip. Saad pa nga nito na tila nangasar? "Mag-date muna kayo at mag-enjoy dito sa loob ng aking hasyenda." "Date?" Parehong sambit nga nila Simon at Alina, sabay tingin pa nga sa isa't isa.
Dito na tinanggal pa ni Alina ang kanyang braso kay Simon, sabay halukip-kip. Aba, kunwari pa kayong dalawa. Tuluyan ang humagikgik si Doña Petunia. Sabihin ko na lang ito kay Leo. Simon, it's your day off too. Samahan mo na lamang si Alina, okay? Saan naman po kami pupunta nito? Napatingin nga sa kisame si Simon dahil ayaw nga niyang masira ang kanyang araw sa kasungintan ni Alina. Magpapareserve ako sa isang Pinoy restaurant para sa inyong dalawa. Tatawagan ko na lang sila ngayon din. Saad pa nga nito. Sumakay kayo ng tricycle papunta dito. Sa loob lang din ito ng hasyenda. Pwede na kayong makaalis. Utos pa nga ni Doña Petunia na tila mas excited pa nga sa kanila. Hindi maikakaila ang malawak ng ngiti ni Doña Petunia kina Simon at Alina. Aalis na po kami, Doña Petunia. Tumango si Simon sa matanda. Ingatan mo yang si Alina, ha? Bilin nga ni Doña Petunia kay Simon. Para ko na rin niyang anak na babae. Salamat po, Doña Petunia. Tugon nga ni Alina. Umalis na nga sila Simon at Alina at nang makalabas na nga sila sa opisina ni Doña Petunia, napansin ni Simon na unti-unti nang nakakalakad ng mag-isa si Alina. Pabebe ka pa kanina, kaya mo naman pala maglakad ng mag-isa. Biro pa nga ni Simon sa dalaga. Agad na umirap nga si Alina at sumagot. Mahapdi naman kasi talaga yung sugat ko pero salamat sa paggamot nito ha. Nagkataong may nadaanan silang hallway kung saan may nakasabit ng lumang painting nila Doña Petunia at ang kanyang namayapang asawa na si Don Silverio. Tumigil si Simon sa harapan nito at masusing pinagmastan ang painting. Ang bata pa dito nila Doña Petunia. Matagal ko na yang nakikita pero hindi kaano napapansin. Komento nga ni Alina. Biglang ibinaling nga ni Alina ang kanyang tingin mula sa painting patungo kay Simon at pabalik nga sa painting. Alam mo ba parang kamukha mo talaga si Don Silverio? Pahayag nga ni Alina. Natigilan si Simon. Tumabi siya sa gilid ng painting at tinanong nga si Alina. Baka namamalik mata ka lang. Kung sa bagay, lumang painting na yan at hindi pa nare-restore. Hindi, kamukha mo talaga si Don Silverio. Pagpupumilit nga ni Alina. Kay Simon, yung kilay, yung mga mata, pati ang itim mong buhok. May tanong ako, nagkaroon ba sila ng anak? Wala akong nakikitang ibang tao dito sa mansyon bukod kay Sir Leo eh. Pagtataka nga ni Simon. Sa'yo ko lang ito kukwento ha. Bulong nga ni Alina. Dati may anak sila Doña Petunia at Don Silverio, pero namatay raw ito noong 30 anyos pa lang. Ang kwento, nagkaroon ng di pagkakaunawaan sila Doña Petunia at Don Silverio at yung anak nilang binata dahil may iniibig ito na dalaga mula sa mahirap na pamilya, kaya lumayas daw ito ng mansyon at hindi na bumalik pa. Ang huli nilang nabalitaan na matay daw yung kanilang uniko iho at hindi man lang daw nila nadalaw sa burol. Hindi rin nila alam kung saan ito inilibing. Hanggang ngayon, pinapahanap pa rin ni Doña Petunia ang libingan nito at ang naging asawa ng kanilang yumao na uniko iho. Natulala si Simon sa kwento ni Alina. Kaya pala nung una kong makita ni Don Petunia, natulala siya sa akin. Para bang kilala na niya ako dati pa. Baka naman may connection ka sa pamilya nila Doña Petunia. Biro pa nga ni Alina. Hindi ba kamukha ko lang talaga si Don Silverio? Pagtanggi nga ni Simon. Aba, naging madaldal kaya ata ngayon, Miss Alina. Ngisi pa nga niya. Halika na nga, umalis na tayo dito, baka hanapin pa tayo dun sa restaurant. Hinilang nga ni Alina ang braso ni Simon para lumakad na nga sila. Ngunit agad na hinawakan ni Simon ang kamay ni Alina na nakakapit sa braso nito. Feeling close na tayo Biro naman ni Simon. Hindi Agad na tinanggal nga ni Alina ang kanyang kamay kay Simon. Pinauna muna ni Alina si Simon sa paglalakad. Ngunit sinabayan ito ng pinata. Mula sa mansyon ay naglakad na nga sila Simon at Alina at nakita nila ang isang tricycle na may ibinababa nga na pasahero. Agad na sinabi nga ni Simon sa tricycle driver na dalhin nga sila sa may Pinoy restaurant daw dito sa loob ng asyenda. Nalaman ng tricycle driver ang tinutukoy ni Simon kaya pinasakay na nga sila kaagad. Si Alina ang nasa loob ng tricycle habang umangkas naman si Simon sa likod ng tricycle driver. Nakarating na nga rin sila
sa sinasabing Pinoy restaurant pagkatapos ng 10 minutong biyahe. Nagbayad si Simon sa tricycle driver at agad na nga silang bumaba ni Alina. Sabay silang naglakad patungo sa entrada ng restaurant at agad silang inasikaso ng isang manager. Sinabi nga ni Simon na pinareserve sila ni Doña Petunia ng table for two at agad na naunawaan nito ng manager. Dinala sila sa isang private room at nang makapasok na nga doon sila Simon at Alina, iniwan na nga sila ng manager. "Have a seat." Hinila ni Simon ang isang upuan at doon naupo si Alina. Si Simon ay naupo sa harapan ng dalaga at may pumasok na waiter para kunin ang kanilang order. Kinuha ni Simon ang menu na nakapatong sa lamesa. Tinanong nga nito, "Kahit ano na lang dyan." Tugon naman ng dalaga. "Basta order ako ng marami manok, chop suey, isang mangkok ng kanin at 2 gelatin." Tugon na nga lamang ni Simon. Tumango na nga lamang ang waiter. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pagitan nila, Simon at Alina. Nag-iisip si Simon kung paano magsisimula ng usapan. Palihim niyang pinagmasdan si Alina na nakatitig sa kanyang smartphone habang naghihintay ng pagkain. Buti na lamang at nakabalik na nga rin ang waiter na dala na nga ang mga putahing in-order ni Simon. Pagkatapos ay nagsimula na nga kumain nang sabay sila Simon at Alina. "Masarap pala dito sa restaurant." Wika nga ni Simon sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang mga pagkain. "Ilang beses na rin akong kumain dito kasama si Doña Petunia." Kwento naman ni Alina. "Kaya hindi na ito bago sa akin." "Oo nga pala, baguhan ka pa rin dito sa hacienda? Pupunta ka ba sa sinasabing masquerade ball?" Buti na isingit na nga ito ni Simon sa gitna ng usapan. Kumunot ang noo ni Alina at nag-isip ng isasagot. "Sa totoo lang, ayokong dumalo dun Boring kasi at puro mayayaman lang naman ang makakasalamuha mo. Ilang beses na rin akong dumalo sa mga ganoong pagtitipon dito sa hacienda. Tapos, kailangan pang magayos at bumili ng damit na isusuot." Sasabihin na sana ni Simon na iniutos nga ni Sir Leo na ayain niya si Alina sa masquerade ball, pero nagpigil nga muna si Simon at inisip ang susunod na sasabihin. "Kailangan mo ba ng date? Pwede ako." Pinigilan nga ni Simon ang nagbabadya niyang ngiti sa kanyang naiisip. "Sandali, anong sumanib sa'yo at inaaya mo ako Mukhang nagulantang nga si Alina sa kanyang narinig mula kay Simon. "Wala lang, gusto ko lang din pumunta at ayokong dumalo mag-isa. Baka naman pwede kami sa Lina." Sumulyap na nga rin ang nagbabadyang ngiti sa kanina pa tinatago ni Simon. Mabuti na rin ito at sinubukan niya kesa makadate pa nga niya ang makulit na si Yvette. Nanahimik si Alina at nag-isip, "Sige, pagbibigyan kita. Sa gabing yon, abangan mo ako sa may grand staircase sa may mansyon Doon ako manggagaling pagkatapos kong magayos sa aking kwarto." "That's a deal." Ngisi nga ni Simon. Inilahad nga ni Alina ang kanyang kamay at kinuha nga ito ni Simon para makipagkamay sa dalaga na para bang kakagawa lang nila ng seryosong business deal imbes na date night. "At may hihilingin sana ako, Miss Alina." "Ano naman?" Tinaas nga ni Alina ang mga kilay kay Simon. "Maaari bang ilugay mo ang buhok mo sa masquerade ball? Mula nang mapadpad ako dito sa hacienda, palagi kitang nakikita na naka-ponytail." Hiling nga ni Simon. "Tapos kung hindi itim ang suot mo, white na suit o kaya khaki. Yun kasi yung uniform ko. At saka wala ka ng paki dun, no?" Masungit na sagot pa nga ni Alina. Natawa na nga lamang ang lalaki kahit kailan talaga. Ito naman nagsungit ka agad. "Gusto ko lang naman makita ang tinatago mong kagandahan. Hindi naman ako nagpapaganda para sa'yo, no?" Ismid nga ni Alina. "But anyway, see you on the night of the masquerade ball. 8 p.m. sharp sa may grand staircase." Paalala nga ulit ng dalaga. "Sure, Miss Alina." Pagsang-ayon naman ni Simon. "Pwede mo akong tawagin na Alina." Tugon ng dalaga. "Sige, Miss Alina." Natawa nga si Simon at ipinakita ang kanyang wagas ng ngiti kay Alina. Sa pagkakataong to, ngumiti na nga rin pabalik ang dalaga. "See you, Simon." Umalis na nga sila Simon at Alina pagkakain sa restaurant. Nang hapong yun ay iniwan na nga ni Simon si Alina sa may mansyon.
Sabi ni Alina ay nais nga nitong magpahinga sa kanyang sariling kwarto. Umalis nga si Simon sa mansyon at hindi nga niya mapigilang umiti. Para siyang nanalo sa loto dahil napapayag nga niya si Alina na maging date niya sa darating na masquerade ball sa mansyon nila Doña Petunia. Nang dumating na nga ang sumunod na buwan, abala na nga ang buong hasyenda para sa darating na anniversary nito. Pinapinturahan pa nga ang labas ng mansyon at nadagdagan pa ng mga bagong kasambahay na kinuha para siguraduhing malinis ang buong paligid mula sa loob ng mansyon hanggang sa gardens na nakapalibot dito. Nakikita ni Simon ang mga pagbabago sa paligid at maging ang mga trabahador sa hasyenda ay naghahanda na nga rin para sa darating na anniversary. Isang linggo ang piyesta dito at ramdam na nga ni Simon ang excitement ng mga tao sa paligid. Pogi, may date ka na ba sa masquerade ball? Biglang kumapit nga si Yvette kay Simon habang naglalakad ang binata sa may labas ng mansyon. Nakakagulat ka naman. Pero ano na nga, may date ka na ba? Ako na lang. Nakangising alok pa nga ni Yvette. No thanks, meron na. Nadismaya naman si Yvette kung malaman ng dalaga na si Alina ang kanyang magiging date. Sayang naman. Sumimangot pa nga ito at pumamewang. Pero magsayaw pa rin tayo sa masquerade ball ah. Oo na, hinahanap ka na ng tatay mo. Sige na nga, Pogi. Ingat sila sa'yo. Pagbibiro pa nga ni Simon. Nakita ni Simon na lumalapit nga sa kanya si Sir Leo. Ngayon na po ba? Oo, kasama natin si Alina. Magpunta tayo sa bayan. Ngiting ang saad ni Sir Leo. Ngunit huminga ng malalim si Simon para mapawi ang di niya maipaliwanag na kaba at kasabikan. Sige po, sasama po ako sa inyo. Dinala nga ni Sir Leo si Simon sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng mansyon. Agad na nakita nga ni Simon si Alina na nakatayo sa gilid nito. Good morning, Miss Alina. Sasama ako sa inyong dalawa ni Sir Leo ah. Nakangiting bati nga ni Simon sa dalaga. Alina na lang, Simon. Ang kulit mo naman eh. Agad na napansin nga ni Simon ang matamis na ngiti ni Alina para sa kanya. Napakagatlabi na nga lamang ang binata at nginitian ito pabalik bukod pa. Ay napansin din ni Simon na iba ang bihis ni Alina ngayong araw. Suot niya ang isang beige t-shirt, denim skirt na abot hanggang tuhod at itim na sneakers. Fresh din tignan ang kanyang kutis at bakas sa kanyang mga labi ang pink shade ng lip tint. Malayo ito sa Alina na laging naka-formal na bihis at nakasanayan nang nakikita ni Simon. Aba naman ang sweet yung dalawa. Natatawang panunok sa panga ni Sir Leo kina Simon at Alina. Sumakay na tayo sa kotse bago pa kayo langgamin dyan. Sumakay na nga sila Simon sa may passenger seat sa tabi ng nagmamanehong si Sir Leo habang si Alina naman ay nasa likuran ng kotse. Saglit lang ang naging biyahe nila mula sa mansyon patungo sa mismong bayan na nakapaloob sa gitna ng malawak na hasyenda. Nang makarating na nga sila sa kanilang destinasyon, bumaba ng kotse si Simon kasama sila Sir Leo at Alina. Namangha si Simon sa kanyang nakita sa paligid. Sila ngayon ang nakatayo sa bungad ng isang malawak na town plaza kung saan may lumang simbahan sa harapan nito. Puro mga makukulay na banderitas ang nakasabit. May dumadaan na banda na nagpapatugtog ng musika at marami rin ang nagtitinda ng mga pagkain. Mula sa mga nagtutulak ng sorbetes, mga street foods gaya ng kwek-kwek, fish balls, squid balls, at barbecue at pati na nga rin ng mga naglalako ng mga kutkuting pagkain gaya ng kropek at banana chips. Hindi magkamayaw ang mga batang naghahabulan. Bumibili ng mga lobo mula sa isang matandang nagtitinda ng lobo at kumakain ng ice cream. Sumali muna kayo sa parlor games tapos mamaya kakain tayo ng pananghalian sa bahay ng kaibigan ko. Pag-aaya nga ni Sir Leo kay na Simon at Alina. Tatanggi na nga sana si Simon ngunit kaagad nga silang dinala ni Sir Leo sa may covered court sa tabi ng simbahan. Totoo nga at may pa-parlor games na nagaganap sa mga oras na to. Tumutugtog nga ang malakas sa musika mula sa mga speakers na nakapalibot sa covered court. May mga mag-partner sa gitna
at sa pagitan ng bawat magpartner ay may isang pirasong dyaryo na nakabukadkad. Magsisimula na po ang newspaper dance. Masayang inanunsyo nga ng babaeng MC na nasa harapan. Kailangan pa po namin ng isa pang magpartner. Pwede pa pong sumali at manalo ng cash prize para sa natitirang last couple standing sa newspaper dance. Sasali kaming dalawa lang kasama ko. Biglang tawag na ni Sir Leo. Sabay hatak kina Simon at Talina papalapit sa harapan. Sir, hindi na po pass. Pagtanggi nga ni Alina. Di po ako marunong sumayaw eh. Dagdag naman ni Simon. Ano ba kayong dalawa? Cash prize din yun. Sumali na kayo, minsan lang to. Hiling pa nga ni Sir Leo kay na Simon at Alina. Sasali silang dalawa. Tugon nga ni Sir Leo sa MC. Ayan, kumpleto na tayo. Masayang winika nga ng MC, sabay bigay ng isang malaking dyaryo kina Simon at Alina. Magpunta na po kayo sa tabi. Pakiusap naman ng MC. Wala na nga lamang nagawa pa sila Simon at Alina, kundi sundin na nga lamang ang pinapagawa sa kanila ng MC. Alam na natin ang mechanics ng newspaper dance. Sasayaw kayo at kapag tumigil ang musika, aapak kayo sa gitna ng dyaryo na nakalahad dyan sa gitna nyo. Paalala nga ng babaeng MC sa mga participants. Paliit ng paliit ang dyaryo. At kapag may isang umapak sa labas ng dyaryo, automatic out na sa contest hanggang sa matira ang ating final winners. Handa na ba kayo? Handa na kami! Isinigaw nga ng mga newspaper dance participants. Pera rin yun. Paalala nga ni Alina kay Simon. Buhatin mo ko kung kailangan na. Bakit naman hindi? Pabirong kumindat pa nga si Simon kay Alina at hindi mapigilan ng dalaga na matawa dito. Nagsimula na nga ang paper dance contest. Kahit parehong hindi marunong sumayaw sina Simon at Alina, ay binawi na nga lamang nila ito sa pag-apak sa dyaryo. Unti-unti nang nababawasan ang mga nagsasayaw na magpares hanggang sa 2 magpares na nga lamang ang natira. Isa na nga rito sila Simon at Alina. Alina, bubuhatin kita sa balikat ko. Bulong nga ni Simon. Sa dalaga, tumango si Alina at nang nagpapatugtog na nga ng musika, agad nga rin itong tumigil pagkatapos ng ilang sandali. Walang pasintabi na binuhat na nga ni Simon si Alina. Pasa ni Simon ang dalaga sa kanyang balikat at pinilit ding bumalanse ng binata sa kakapirasong dyaryo. Nagbilang ng hanggang 5 ang MC at sa wakas dineklara nga na nanalo ang pares nila Simon at Alina. Nanalo tayo! Ngiti nga ni Alina kay Simon nang ibaba na nga siya ng binata. Nagulat si Simon nang bigla nga siyang niyakap ni Alina ng mahigpit at hindi ito nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Umalis na nga lamang si Alina sa kanyang pagkakayakap kay Simon nang lumapit na nga sa kanilang babaeng MC para sila ay batiin. Congrats, ma'am, sir! Pagbati sa kanila ng babaeng MC. Kayo ang last couple standing na sa newspaper dance at nanalo kayo ng 3,000 pesos. Nagpalakpakan nga ang buong covered court. Lumapit nga rin si Sir Leo kina Simon at Alina. Aba naman, kayo pa talagang nanalo ah. Bati nga ni Sir Leo. Iniabot nga ng babaeng MC ang prize money kay Simon. Maghati na lang kayo ng girlfriend niyo, sir. Ngiti pa nga, nasaan ng babaeng MC. Hindi po kami magkasintahan. Nakangiting pagtanggi naman ni Simon. Daramdaman ni Simon na siniko nga siya ni Alina. Sa tagiliran at nang sinulipan nga ni Simon ng dalaga, umismid na nga lamang ito. Malay nyo, simula na to. Bagay po kayo mamin, sir. Ngisi pa nga ng babaeng MC. Kinilig ang buong audience sa kanilang natunghayan. Natapos na nga rin ang eksena at ibang games. Nang lalaruin, pumuslit paalis. Sila Sir Leo, Simon at Alina. Ang susunod nilang pupuntahan ay ang bahay ng kaibigan ni Sir Leo. Doon na nga sila kumain ng tanghalian at nang pabalik na nga sila sa asyenda, nagiwan ng komento si Sir Leo habang sila ay nasa sakyan. Mukha talaga kayong magjowa kanina. Ngisi pa nga ni Sir Leo kay Simon na nakatabi nga sa upuan nito. At least cute kami tignan. Biro pabalik nga ni Simon. Nilingon niya si Alina sa likuran at nakatulog na nga ang dalaga sa kanyang kinuupuan. Siya na ba ang date mo sa masquerade ball bukas ng gabi? Bulong nga ni Sir Leo kay Simon. Opo, buti ay napapayag ko. Tugon naman ni Simon. Pinigilan niya ang sarili na ngumiti. Ayaw niyang ipahalata
Nalihim na nga siyang nasasabik sa magaganap nga kinabukasan. Nang makarating na nga sila sa mansyon, ginising nga ni Sir Leo ang natutulog na si Alina. Agad na alimpungatan si Alina at dumiretso na nga siya nang upo para makalabas ng sasakyan. Inalalayan nga ni Simon si Alina pababa ng kotse. Maiwan na kita dito, see you tomorrow night. Paalala nga ni Simon kay Alina. See you rin, meet you at the grand staircase ha. Maglugay ka ng buhok. Payo pa nga nila sa isa't isa at ayusin mo ang pananamit mo. Ngisi pa nga ni Alina at nagtawanan na nga lamang ang dalawa. Nagkaroon nga na dati ng nobya si Simon, ngunit iba ang kaba na nararamdaman niya pagdating kay Alina. Ilang beses na nga niya itong nabuhat at niyakap pa nga niya ang dalaga. Hiniling nga ni Simon na masuklian man lang ni Alina ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Kinabukasan ng gabi, nagbihis ng coat and tie si Simon para sa darating na masquerade ball sa mansyon nila Doña Petunia. Lumabas na nga siya sa kanyang dorm at dumiretso na nga sa mansyon. Pagpasok nga ni Simon sa loob, nasalubong nga niya ang mga mayayamang bisita na suot ang kanilang mga eleganteng kasuotan. Ngunit hindi pa kay ni Simon ang mag-people watching ngayong gabi. Naghintay nga si Simon sa paanan ng grand staircase. Ito kasi ang bili ni Alina sa kanya. Ang magkita sila rito, iginala nga ni Simon ang kanyang paningin. May server na nagalok sa kanya ng isang kupita ng champagne. Ngunit tinanggihan nga ni Simon. Nang makalayo na nga ang server, ibinaling ulit ni Simon ang kanyang paningin sa itaas ng grand staircase. At dito niya nakita ang isang nakakabighaning dalaga na dahan-dahan na bumababa ng hagdan. Naka-half mask ang kalahati ng kanyang muka at ang tanging nakikita lang ni Simon ay ang ilong at bibig nito. Nakabihis ang nasabing dalaga ng itim na spaghetti strap na gown at nakalugay ang mahabang buhok nito. Nakinulot ang mga dulo. Nanigas si Simon sa kanyang pwesto habang papalapit. Nang papalapit ang dalaga dito. Hi Simon! Bati ng dalaga nang magkalapit nga sila sa may baitang ng hagdan. Alina, ikaw ba yan? Tanong nga ni Simon. Tinanggal ng dalaga ang half mask sa kanyang mukha at napanganga si Simon nang makita nga ang namumukadkad na kagandahan ni Alina ngayong gabi. Halos na estatwa ka na dyan ah. Tawa pa nga ni Alina. O hayan na po, inulugay ko na yung buhok ko. Bagay ba sa akin? Hindi nakaimik si Simon. Sa halip ay ngumiti na nga lamang siya kay Alina. Napakaganda mo talaga. Saad nga nito. Biglang parang bumilis ang tibok ng dibdib nito. Siyempre, assistant ako ni Doña Petunia tapos dadalo ko ngayong gabi. Dapat talaga maganda. Wagas na ngumiti si Alina. Punta na tayo sa main hall. Pag-aaya nga niya kay Simon. Inialay nga ni Simon ang kanyang braso. Kumapit dito si Alina at magkasabay nga silang naglakad patungo sa main hall. Dito nagaganap ang formal dinner ng masquerade ball. Nasa iisang round table sila Simon, Alina, Doña Petunia at Sir Leo. Bukod sa salo-salo ay meron ding awarding ceremonies para sa mga business partners at hacienda employees. Nabigyan ng award si Alina at masaya nga siyang bumalik sa tabi ni Simon habang dala ang kanyang munting tropeyo. Congrats sa'yo, Miss Alina. Nakipagkamay nga si Simon sa dalaga. Next year, ikaw naman ang may award. Ngiti naman ni Alina sa binata. Nang maging open na nga ang floor para sa mga sayawan, umalis muna si Sir Leo. Naiwan sa lamesa sila Doña Petunia, Simon at Alina. Isayaw mo nga ang kapartner mo. Pahiwatig pa nga ni Doña Petunia kay Simon. Pogi, hello! Bigla namang dumaan sa lamesa si Yvette. Agad na humalukip-kip si Alina at umiwas ng tingin sa dalaga. Tumayo si Simon para kausapin si Yvette. Miss Yvette, pas na ako sa gusto mong sayaw ngayong gabi ah. Sumuliap si Simon kay Alina. Natawa naman si Yvette. Pas na rin ako sa iyo, Pogi. May date na ako ngayong gabi. At siyang makakasayaw ko. Foreigner kaya to. Namit ko sa dating app nito lang. Mabuti naman kung ganon. Hindi mo na ako kukulitin? Ngisi nga ni Simon kay Yvette. Sa totoo lang, alam ko kung sino talaga ang gusto mo. Totorpe-torpe ka lang kasi. Ngumiti nga si Yvette kay Simon. Ligawan mo na kasi, dali.
Oo na, sana nga mapasagot ko siya eh. Napalagok nga si Simon at kinabahan nga sa naiisip. Huwag mo siyang paghintayin. Payo nga ni Yvette sa binata. O siya, I will meet my date na. Bye Simon, good luck with Alina. Umalis nga si Yvette at napaupo nga si Simon. Ano na naman ang sinabi nun? Taas kilay na napatanong nga si Alina kay Simon. Sabi ni Yvette, may date na raw siya at hindi niya ako kukulitin na makisayaw sa kanya. Sagot nga ni Simon kay Alina, baka ikaw, you want to dance with me? Tumayo nga si Simon at inilahad nga niya ang kanang kamay kay Alina. Shall we dance, my lady? Nag-alangan nga nung una si Alina. Sumulyap nga siya kay Doña Petunia. Tumango naman at ngumiti ang matanda sa kanya. Pagbigyan mo na si Simon, Alina. Sige po, Doña Petunia. Hinawakan nga ni Alina ang kamay ni Simon. Sa wakas tumayo na nga rin si Alina at sumama kay Simon sa gitna ng dance floor. Isang romantic ballad ang kasalukuyang tumutugtog nang makarating nga sa gitna. Sila Simon at Alina, nagkatinginan muna silang dalawa. Paano ba mag-slow dance? Tanong nga ni Alina kay Simon. Hindi ka ba umattend ng prom dati sa inyong school? Tanong nga ni Simon. Umiling si Alina. Ipatong mo ang kanang kamay mo sa balikat ko. Kinuha nga ni Simon ang kamay ni Alina at ipinatong nga nito sa kanyang balikat. Tapos maghawak kamay tayo sa kabila. Yung isa kong kamay nasa may bewang mo, okay lang ba yun sa'yo? Paninigurado nga ni Simon. Okay lang, tugon ni Alina. Pinagmasdan ng dalaga ang mga nagsasayaw sa paligid at dito na nga niya napagtanto na simple lang palang mag-slow dance. Basta sumunod ka lang sa musika. Noong una hindi makatingin ng diretso sa isa't isa, sila Simon at Alina. Ngunit nang iangat nga ni Alina, ang kanyang paningin kay Simon, sinalubong nga siya ng isang matamis na ngiti mula sa binata. Naikwento ka pala sa akin ni Sir Leo. Paninimula nga ni Simon habang kasayaw niya si Alina. Wala ka pa bang naging relasyon? Chismoso talaga si Sir Leo mo. Natawa si Alina. Pero totoo naman paano kasi abala akong nagtatrabaho para paaralin ng dalawa kong kapatid. Buti yung isa nakapagtapos na ng college. Kaya gagaan na ang workload ko dahil may tutulong na rin sa akin sa wakas. Kumusta nga pala yung mga magulang mo? Tanong nga ni Simon. Si Papa matagal nang pumanaw. Si Mama naman may edad na. Pero nagtatrabaho pa rin bilang mananahe. Kwento nga ni Alina kay Simon. Yung isa kong kapatid, yung pinakabunso estudyante pa rin. Kaya heto ako, ang breadwinner ng aming pamilya. Kung hindi man ako makapag-asawa, ayos lang. Basta makita ko na maayos ang buhay namin mag-ina. Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto mong umibig at maranasan na magkaroon ng jowa o nobyo, pahaging nga ni Simon. Baka sakit lang sa ulo ang dala sa akin ito Sada man ni Alina. Nung una palang kitang nakita, sakit na ng ulo ang dala mo sa akin. Natawa nga si Simon. Pinagmasdan ni Alina si Simon at nagkasalubong ang kanilang mga mata. Pero sa totoo lang, gusto kitang makapiling at makilala pa. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon ng puwang sa iyong puso. Yumuko si Alina at ngumiti. Sabay angat nga ulit ng kanyang paningin. Simon, matagal na akong may pagtingin sa'yo. Natigilan nga si Simon sa kanyang pakikipagsayaw kay Alina. Mas kinagulat nga ng binata nang tumingkayad si Alina sa kanyang mga paa para salubungin ng halik ang kanyang mga labi. Segundo lang ang itinagal nito at nang matapos na nga ang halik, ngumiti si Simon kay Alina. Ikaw pa ang nag-first move sa akin. Ngisi nga ni Simon. Ang bagal mo kasi. Ayan tayo na magmula ngayong gabi. Ngiti nga ni Alina kay Simon. NBSB ka ba talaga, Alina? Biro pa nga ni Simon. Inunahan mo pa ako Loko. Payo kasi sa akin ni Yvette to Muntik ka na nga niyang agawin mula sa akin Wagas na natawa si Alina at yumakap kay Simon. Salamat at ako ang iyong pinili, Simon. Mamahalin kita talaga, Alina. Pangako nga ni Simon sa dalaga. Natapos ang gabing ito na in a relationship na nga sa wakas sina Simon at Alina. Masaya ako para sa inyong dalawa, Simon at Alina. Ngiti nga ni Doña Petunia sa bagong magsing irog habang sabay silang kumakain ng agahan sa loob ng rest house. Nagkatinginan.
Sina Simon at Alina sabay ngiti. Ako pong nanligaw dyan, Doña Petunia. Pagbibiro pa nga ni Alina. Sa matanda, ayan tuloy kahit mismong si Alina sinasabihan ka na mabagal. Panunukso pa nga ni Sir Leo kay Simon na kasama rin nilang kumakain. Paano po kasi, nang malaman ko na hindi pa nagkakaroon ng karelasyon si Alina, hindi ko alam kung paano po siya liligawan eh. Nahihiyang sumagot naman si Simon. Kaya inunahan na kita. Tama lang ang ginawa ko no. Natawa na nga lamang si Alina. Mas excited pa siya kaysa sayo Simon. Wika ni Doña Petunia. Kaya nga po pangako aalagaan ko po si Alina. Paninigurado nga ni Simon. Sa harapan nila Doña Petunia at Sir Leo. Kinuha ni Simon ang kamay ni Alina sa ilalim ng mesa at makahulugang ngumiti nga si Alina sa binata. Take your time to know each other. Payo naman ni Doña Petunia. Mag-usap ng maayos kapag may hindi pagkakaunawaan at matutong makinig sa isa't isa. Tatandaan po namin yon. Pagsang-ayon nga ni Simon. Isusumbong kita kaagad kay Doña Petunia kung aawayin mo ko at titingin sa ibang mga babae. Natatawang pagbabanta pa nga ni Alina kay Simon. Tandaan mo yan, iho. Biro nga ni Sir Leo kay Simon. Nagtawanan silang apat sa hapagkainan habang nag-e-enjoy ng kanilang breakfast. Naramdaman na nga lamang ni Simon na may humila ng kanyang hibla ng buhok. Hay, ano yan? Aray! Bigla niyang sambit. Tumingin si Simon sa gilid at dito niya nalaman na si Sir Leo pala ito. Pasensya ni Simon, nakakita lang ako ng uban mo. Ngisi nga ni Sir Leo sabay lagay ng hibla ng buhok ni Simon sa loob ng isang panyo. Maingat na itinago nga ni Sir Leo ang nasabing panyo sa kanyang bulsa. Magpa-hair dye ka na. Namumuti na yung buhok natin. Biro pa nga ni Sir Leo kay Simon. Kaya nga po signs of aging yata to. Ngisi nga ni Simon sabay himas ng kanyang anit. Mag-isip na kayo ng mga ninong at ninang para sa magiging kasal nyo. Paalala pang ang pagbibiro ni Doña Petunia kina Simon at Alina. Hinay-hinay lang po tayo, nasa honeymoon stage pa po kami bilang magjowa eh. Natatawa nga na saad ni Alina. Basta mag-enjoy lang kayo dyan. Ngiti nga ni Sir Leo kani Simon at Alina. Dumaan ang mga araw at masaya naman ang relasyon ng bagong magsing-irog na sina Simon at Alina. May mga araw na may munting di pagkakaunawaan, ngunit nagiging maayos naman ang lahat dahil natuto nga silang mag-usap at makinig sa sasabihin ng isa't isa. Hindi mo ba talaga nakikilala yung ama mo? Minsan lang naitanong nga ni Alina habang kumakain sila ni Simon sa loob ng mansyon. Ang totoo niyan, namatay na siya bago pa man ako may panganak. Sabi nga ni Simon, sabay tingin nga sa malayo. Ayon sa akin nagsama sila sa isang bubong at nasawi ang aking ama sa isang malagim na aksidente. Nakakalungkot malaman yan. I'm sorry for that. Malumanay nga na sagot ni Alina. Sabay patong ng kanyang kamay sa kamay ni Simon. Kahit kailan ay hindi ko nakita ang kanyang larawan o nalaman ng tungkol sa kanyang pagkatao. Dagdag pa nga ni Simon. Tuwing magtatanong ako kay nanay ng tungkol sa aking yumaong ama, hindi naman ako nito sasagutin. Kaya habang lumalaki ako, wala akong alam na kahit na ano tungkol sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung saan siya inilibing eh. Ayaw sabihin o ipakita sa akin ni nanay ang tungkol doon. Bigla kong naalala ang painting ng asawa ni Doña Petunia. Simon, anong gagawin mo kung sakali na may koneksyon ka nga kay Doña Petunia at sa yumaon nitong asawa? What if yung anak nilang namatay sa aksidente at hindi nila nadalaw ay yung ama mo pala? Sunod-sunod nga na tanong ni Alina kay Simon. Natulala si Simon. Inalala nga niya ang mga panahong nag-uusap sila nila Doña Petunia. Mabait ang nasabing matanda sa kanya at hindi niya maipaliwanag kung bakit ang gaan ng kanyang kalooban dito. Siguro kaya mabait sa akin si Doña Petunia kasi pareho niyang naaalala ang kanyang yumaong asawa at pati na rin yung uniko iho niya. Mapait na ngumiti si Simon. Sabi nga nila, 7 ang mukha-mukha mo na nakakalat sa buong mundo. Baka isa na ako sa kamukha ng yumaong asawa ni Doña Petunia. Simon, andito lang pala kayo ni Alina. Biglang lumapit nga sa kanilang dalawa, si Sir Leo. Sir Leo, may tutulong po ba ako? Tanong nga ni Simon sa amo. Tapos na bang magmerienda ang magjowa?
Ngiti nga ni Sir Leo. Katatapos lang po. Sumama ka muna sa akin sa opisina ni Doña Petunia. Kailangan ka makausap ng matanda. Hilinga ni Sir Leo kay Simon. Pero nagtaka naman ng dalawa. Maaari po bang sumama si Alina o confidential po ang pag-uusapan? Paninigurado nga ni Simon kay Leo. Pwede namang sumama si Alina. Ngiti nga ni Sir Leo sa dalaga. Tumayo si Alina at sumabay na nga kina Sir Leo at Simon patungo sa opisina ni Doña Petunia. Nang makarating nga silang tatlo sa opisina ni Doña Petunia, kumatok ng 3 beses si Sir Leo at agad din nga silang pinapasok ng matanda. Oh, bakit sumama ka, Alina? Pero okay lang. Baka may ipagawa po kayo sa akin pagkatapos yung mag-usap eh. Yung confidential po ang usapan, lalabas na lang muna ako. No need. I think you need to know about this. Tungkol ito kay Simon. Seryosong saad nga ni Doña Petunia kay Alina. Binalot ng katahimikan ng buong opisina. Pinaupo na nga nila, Doña Petunia, sila Simon, Alina at Sir Leo. Huminga ng malalim si Doña Petunia at dito na nga niya siniwala ng diskusyon. May nalaman ako tungkol sa iyo, Simon. Pakiwari nga ni Doña Petunia. Marahil ikakagulat mo ito gaya ng aking naging reaksyon, pero oras na para malaman nating lahat ang katotohanan. Minsan mo na bang naitanong sa iyong sarili kung sino ba talaga ang iyong ama? Seryosong napatitig nga si Simon kay Donya. Opo, sa katunayan nga po hindi ko po kilala ang aking ama. Yumao na po ito bago pa man ako naipanganak. Sabi ng aking ina na namatay raw po sa isang aksidente. May inilabas sa brown envelope si Doña Petunia. Kinuha nga niyang dokumento na nasa loob ito at binasa nga niya sa harapan nila Simon, Alina at Sir Leo. Nagpa-DNA test ako nang lingid sa kaalaman ni Simon gamit ang hibla ng kanyang buhok na binunot ni Leo sa kanya. Dito ko nalaman na totoo ang posibilidad na si Simon ang aking nawawalang apo. Kaya palang lakas ng lukso ng aking dugo nang una kitang makita, iho. Maluhaluhang pinagmasdan nga ni Doña Petunia si Simon. May kaisa-isa akong anak na lalaki na sumama sa kanyang nobya na galing sa ordinaryong pamilya. Ito ang dahilan ng aming alitan. Ang anak kong ito ay lumaya sa aking pamamahay at nang magkaroon ulit ako ng balita mula sa kanya pumanaw na pala ito sa isang aksidente. Ni hindi ko man lang nakita ang kanyang katawan at hindi ko rin alam kung saan siya iniliping. Kaya nang makita kita, Simon, hindi ko mapigilang isipin na baka ikaw nga ang anak ni Silvestre, ang aking yumaong anak. Iniabot nga ni Doña Petunia kay Simon ang resulta ng DNA test. Binasa nga niya iyon sa kanyang mga kamay at siya ay labis na namanghat na gulat. Positive ang relasyon niya kay Doña Petunia bilang kanyang lola. Kamukha mo si Don Silverio, ang aking yumaong asawa. Pagpapatuloy nga ni Doña Petunia sa kanyang kwento. At ang iyong ngiti, parehong-pareho kay Silvestre, ang aking uniko iho. Nakakatawa pero nakakamangha ang ginawa ng kapalaran para tayo ay muling magkita. Walang kibo na ibinalik nga ni Simon ang dokumento kay Doña Petunia. Madam, hindi po ako makapaniwala sa aking nalaman. Napasandal nga si Simon sa kanyang kinauupuan at mula sa kanyang tabi ay hinimas ni Alina ang mga balikat ni Simon para ito ay pakalmahin. Hindi kita pipilitin na ako ang tanggapin mo kagad bilang yung lola. Wika nga ni Doña Petunia kay Simon. Bibigyan kita ng panahon para pag-isipan ng mga bagay-bagay. Sa ngayon ipagpatuloy mo ang iyong nakagisnang trabaho bilang katiwala at assistant ni Sir Leo mo. Hindi makapagsalita si Simon. Tumango na nga lamang ito kay Doña Petunia bilang pagsang-ayon. Pinili nang umalis nila Alina at Sir Leo habang nagpaiwan nga si Simon sa loob ng opisina ni Doña Petunia. Naiwang nakatitig nga sa isa't isa, sila Simon at Doña Petunia, ang matanda ang unang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Simon, maaari ba kitang mayakap? Hilinga ni Doña Petunia. Tahimik na tumayo nga si Simon at nagpayakap na nga lamang kay Doña Petunia. Kumalas na nga si Doña Petunia kay Simon at sinabi ng matanda, kaya pala kamukhang kamukha mo ang aking yumaong asawa, pati na rin ang aking anak. Nagulat po ako na magkadugo pala tayo all this time. Tugon nga ni Simon kay Doña Petunia. Ngunit gusto ko pong malaman ninyo
na hindi ko po gagamitin ang ating koneksyon para sa pansariling kapakanan. Nais ko pong magtrabaho at mabayaran bilang isang normal na empleyado. Maaari ba ako ang humiling sa'yo? Pakiusap nga ni Doña Petunia. Ano po yun? Ika nga ni Simon. Maaari ko bang makilalang yung ina? Pero gusto ko munang malaman kung masama ba ang loob niya sa akin. Pagpapatuloy nga ni Doña Petunia, natigilan nga si Simon. Ang totoo po niyan, masama po ang kanyang loob sa inyo. Dahil ayon sa kanyang mga kwento, hindi niyo po siya matanggap bilang kabiyak ng inyong namatay na uniko iho. Kaya hindi po niya sinabi ang pagpanaw ng aking ama na iyong anak. Sa katunayan nga po personal, nakahilingan daw ito ng aking ama. Nais ko sanang makilala ng personal ang iyong ina. Diin nga ni Doña Petunia. Magtatanong po muna ako sa kanya kung gusto niya pong makipagkita. Pagpapaalam naman ni Simon, pero kung ako po ang tatanungin niyo, naunawaan ko po ang inyong ginawa. Kahit na masakit, baka ito na ang tamang panahon para magkapatawaran po tayong lahat at makausad sa buhay. Ganun na nga ang ginawa ni Simon pagkatapos. Kinausap muna niya ang kanyang ina sa telepono at pinaalam ang lahat sa kanya tungkol sa kanyang trabaho sa asyenda nila Doña Petunia. Napapayag din niya ang ina na magkita-kita nga silang lahat at sumama na nga rin dito si Alina. Buti ay naging matiwasay ang kanilang unang pagkikita. Nagkaroon nga ng pag-uusap sa pagitan ng ina ni Simon at ni Doña Petunia. Natutuwang nalaman ng ina ni Simon na maayos na trabahador nga ang binata sa hasyenda at nagkaroon pa nga ito ng nobya. Pinaalam din ng ina ni Simon kay Doña Petunia na lumipas na nga ang kanyang sama ng loob sa matanda. Sa bandang huli ay dinalaw nga nilang puntod ng yumaong ama ni Simon na si Silvestre, ang anak ni Doña Petunia. Maraming salamat at dinala mo ko dito. Wika nga ni Doña Petunia sa nanay ni Simon, na si Mayet. Siguro nga inilaan ng tadhana na kayo ay magkita ng aking anak. Tugon nga ni Mayet habang nakatingin nga sa puntod ni Silvestre, ang ama ni Simon at anak ni Doña Petunia. Huwag po kayong mag-alala sa akin dahil nagtatrabaho ako sa munisipyo at maayos naman po ang takbo ng aming buhay. Yang si Simon, ang bantayan niyo baka magloko po sa nobya eh. Pagbibiro pa nga ni Mayet, loyal po ko kay Alina, Nay. Inakbayan nga ni Simon si Alina na nakatayo sa tabi nito at ngumiti. Hintayin niyo lang po ang aming kasal sa susunod na taon. Aba, bakit hindi ko to alam? Nagulat nga si Doña Petunia. Ipinakita ni Alina ang kanyang kamay na may engagement ring. Palihim pong nag-propose si Simon sa akin. Sorry po kung hindi ko kayo ni-invite. Siyempre, yes po ako agad. Mahirap nang pakawalan ng apo niyo, no, Doña Petunia? Pagbibiro pa nga ni Alina. Nakakatuwa na talagang nagkamabutihan kayong dalawa. Sabi ko na nga ba kayo ang para sa isa't isa. Nagagalak akong makilala ka, Alina. Wika naman ni Mayet. Excited na akong maging mother-in-law mo. Yumakap si Mayet, kina Alina at Simon. All is well that ends well. Maging bukas lang ang ating kalooban sa mga pagbabago sa buhay. Minsan ito ay nagdadala ng mga biyaya at maging ang pagpapatawad ay nakakatulong sa mga mabuting pagbabago sa ating mga pagkatao at kapalaran. Pagkatapos nga noon, naayos na nga ang buhay nila Simon at nagkapatawaran na nga at nalaman na siya nga ang nawawalang apo ni Doña Petunia. Dahil nga dito, nag-decide na nga sila na mag-prepare na nga kagad para sa kanilang kasal dahil hindi na rin naman sila bumabata. And after months of preparation, ikinasal na nga sila. Beach wedding nga dahil yun ang dream wedding ni Alina. Pero kahit na ganun, nanumpa nga sila sa isa't isa, namamahalin nila ang isa't isa sa hirap at ginhawa. Hindi pa man alam ni Alina na tagapagmana si Simon, minahal na nga niya ito sa kung sino siya at heto nga ang nagpatunay na wagas nga ang pag-ibig niya sa lalaki. Ganon din naman si Simon ang makilala niya si Alina. Hindi perpekto ang kanyang buhay pero tinanggap niya ito ng buong buo. Kaya ngayon magkatuwang na nga sila sa buhay.
Sa katunayan, after 1 year ng kanilang pagpapakasal, nabiyayaan na nga sila kaagad ng supling na cute naman talaga. Sana ay meron tayong natutunan na aral sa kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless everyone at shoutout po sa mga sumusunod. Jerry Ramos, Neva Fajardo, Augustus Rafanan, Presbyteros Rose, Rex Roy, Geraldine De Jesus, Vanessa, Shu, Catherine, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Amazing Stories PH.